Magandang umaga po. Pinagpalang linggo. Araw ng linggo sa inyo pong lahat. Salamat po sa pag-invite sa akin dito sa Rizal Online. No? Makipagbukasan po kayo sa akin sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. No? Marami akong mga verses na ibibigay sa inyo. Dito po tayo sa Romans chapter 8 muna. Amen. Okay, dito po sa verse 14 and 16. Ayan, no? Romans chapter 8, verse 14 and 16. Ang sabi niya, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. No, sabi niya, sa madaling salita, ang sinasabi po ng Biblia sa atin, ang mga anak ng Diyos ay papatnubayan ng Espiritu ng Diyos, no? Isa sa trabaho ng Holy Spirit ang gabayan tayo. Actually po, ang ibig sabihin nito, pag may nangyari sa iyo na hindi mo alam, kasalanan mo na lang. Either magandang bagay o hindi magandang bagay, aksidente, trahedya, o kung ano pa man, ito po ay kasalanan mo na lang. Kapag nangyari po ito sa inyo o naganap sa inyo ito, no? Bakit? Anong pong ibig sabihin? May mga bagay po na mangyayari talaga dito sa buhay natin na una, ipapaalam ng Diyos sa atin kasi ayaw niyang mangyari, no? At kung mangyari man yan, kasalanan mo na lang. Kasi pinaalam na nga sa'yo. Pangalawa, ay dahilan sa para ihanda ka. So, dalawang bagay po yan. No? Bakit sasabihin sa'yo ng Diyos yung mga yung aksidente, o sabihin natin, o yung hindi magandang bagay, o maging magandang bagay. No? Para alam natin, dahil dito po sa Biblia, sabi niya gano'n, kung may mangyayari sa iyo, lalong-lalo na yung sa part na hindi maganda, gagabayan ka pa ng Panginoon. Bakit? Para iiwas ka niya ron, no? At kung mangyari man sa ito, kasalanan mo na lang. At ang isang bagay po na diinan ko pa ng kaunti ay yung para ihanda ka. Dahil ayaw ng Diyos ng mga sorpresa. Yung muling pagbabalik nga niya, nakalagay po sa Bible na na sabi niya gano'n, malapit na akong dumating, no? Tingnan niyo yun, yung maging yung pagdating niya, parang tinetext niya sa atin na malapit na akong dumating. Paano mong mararamdaman? Ang isa pong paraan dito ay yung mga senyales, no? Pero kahit naman walang signs sa labas ang main na paggabay sa iyo ng Panginoon ay hindi yung outside sign, kundi yung loob, doon sa loob. Alam niyo po ba, saan makikita yung DCRH? No, yung kilala naman ito, alam ito ng mga tao Yung DCRH, nasa AM radio. No, wala siya, hindi siya makikita sa FM o sa shortwave. Hindi sa yung radyo po. Hindi mo yan hindi sa cellphone yan. Usually FM lang naman ang nasa cellphone yan po ay nasa AM radio, no? AM. Okay. Ngayon, ang Espiritu po ng Diyos ay nasa loob natin. Meron tayong kakayanang makatanggap ng signal galing sa Kanya. Meron tayong kakayanan bilang anak ng Diyos na makatanggap ng mga binobroadcast ng Diyos, sinasabi ng Diyos. Maging yung mga bagyong darating, yung literal na bagyo, sasabihin ng Diyos sa atin kung makaka-damage sa atin to o kung makaka-damage sa mga taong mahal natin sa buhay, isasabihan tayo ng Diyos. 1, para hadlangan natin to. 2, para maging handa tayo rito. No, marami pong mga hula rito sa Biblia na sinabi ng Diyos sa mga lingkod niya, no, hindi para hadlangan, kundi para ihanda. Yung mga tao pong ito, sabing gano'n, naalala ko, sabi niya, mamamatay yung mga tao dyan sa lugar na yan. Ngayon, nalaman po ng mga Kristiyano, ang ginawa po nila, di umalis. No? Ngayon, yung mga taong naiwan doon, yun lang namatay. Sila naligtas. Bakit? Kasi na-warningan sila At ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Sabi niya, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sa verse 16, ang Espiritu na
ang nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos, ang Holy Spirit ang nagpapatuto saan? Doon sa loob mo. No? Yung doon sa inside mo, doon sa Espiritu mo. Alam ba yung Espiritu mo riyan? Yung, ano ba yung maganda kasing alamin mo kung anong pinagkaiba ng emosyon sa Espiritu. Kaya isip mo lang, o imagination mo lang. Kung kayo po ay nagtatangs, yung tongues mo nanggagaling doon sa Holy Spirit. No? At yung Holy Spirit na bulong doon sa espiritu mo. So sa madaling salita, yung tongues po ay pinanggagalingan noon ay yung espiritu mo. Ngayon, kapag ka nakatanggap ka ng broadcast ng Diyos, warning ng Diyos, salita ng Diyos, doon sa part na pinanggagalingan ng tongues, di galing sa espiritu yun, sa espiritu mo. Ang espiritu mo at ang espiritu ng Diyos ay naghalo yan. No, parang sabihin natin na tubig at soft drinks, talagang naghalo yan. Hindi mo mas mapaghihiwalay yan, no? Nagmix sila talaga. Kaya ito po, sabi niya rito, ulitin ko, ang espiritu nga nagpapatotoo. May witness, may kalabit, mayroong udyok kasama ng ating espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kung may sasabihin ng Diyos sa atin talaga, no? Sa loob niya sasabihin, hindi doon sa labas ng damit mo o labas ng katawan mo. Kapag dinaan ka ng Diyos doon sa labas ng katawan mo at narinig mo na yan sa labas, nakita mo na yan sa labas, maaaring katulad sa panaginip, baka matigas ang ulo mo. No? Kasi ang unang gagawin ng Diyos ay kausapin niya yung puso mo, yung espiritu mo, yung loob mo. Kasi nandun siya eh. Kaya kapag nakakita ka ng sign, na doon sa labas na nagsasabi na stop, o kaya may anghel lang pinadala sa iyo, matigas na ulo mo. Kapag nanaginip ka, matigas na rin ulo mo. Kasi hindi primary na paraan ng Diyos yung panaginip. Bihira lang yan kung tutukusin. No? Bihirang-bihira lang. Mananaginip ka pa rin dahil nakalagay sa Biblia na sa mga huling araw, yung mga matatandang lalaki ay mananaginip. No? At ang mga batang lalaki ay magkakaroon ng pangitain. Oo, meron yan. Pero yung sa personal, yung personal way, dadaanin ka ng Diyos dun sa loob mo. Nagsasabi na siya. Ngayon, kapag may aksidenteng nangyari, sasabihin mo, ito na nga yung nararamdaman ko eh. Ito na nga yung, yung may udyok na sa akin na mag-pray na. See? Kasi nga, ang primary way na gagamitin ng Diyos para i-guide ka, hindi yung panlabas, kundi panloob. Bakit? Nandun siya sa loob eh. So bakit hahanap ka ng sign sa labas? Nandun siya sa loob. Ang hanapin mo, yung sign sa loob. Bakit? Kasi nandun siya sa loob. At yung kababasa nga po natin, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, ay papatnubayan kanya. Saan? Dito sa verse 16, sabi niya, yung Espiritu nga nagpapatuto kasama ng Espiritu, yung may witness, sabi niya, yung patuto, witness sa English yun eh. Nagpapatuto sa Tagalog, no? Pero sa English ay witness. Ibig sabihin, yung witness, hindi yan makikita sa labas. Sa loob yan makikita. Witness. Mayroong pakiramdam sa loob, may udyok sa loob. Okay po. So, hanapin mo yung udyok sa loob, yung patuto sa loob, yung witness sa loob, dahil doon ka niya i-guide. Naalala ko po yung isang kasamahan namin noong unang panahon pa, na nagpe-pray siya ng mapapangasawa niya, babae po ito. At ang prayer daw niya ay Sabado yun, nag-pray siya. Sabi niya, Lord, kung sino yung mapapangasawa ko, bukas, sabi niya gano'n, ay ang damit niya ay kulay pula. No? Yun ang prayer, ang damit niya ay kulay pula. Mabuti na lang, nung time na yun, hindi ako nakapula. No? Kahit nakapula ako ngayon. Pero nung time na yun, kinabukasan, hindi ako nakapula. Alam niyo po, ang nakapula ay yung band leader namin. No, sa combo, doon sa music ministry. Siyang nakapula. Ngayon, ayan, nagbago na yung pakiramdam niya, na in love na siya tuloy doon sa band leader namin, na hindi naman yun ang hindi po yun ang kalooban ng Diyos sa kanya. Bakit? Kasi itong band leader namin, hindi naman nanligaw sa kanya. Buti nga may sense siya na hintayin yung panliligaw, hindi nanligaw.
Kaya nangyari po, paiksain ko po, yung band leader namin ay ah, nag-asawa ng iba at siya nakapag-asawa ng iba. Hindi sila nagkatuloy. Hindi nga naging sila eh. Nagkagusto siya at naibuhos niya yung loob niya doon sa tao. Kasi dahilan dyan sa naghahanap siya ng sign sa labas. No? Wala naman siyang gusto ron eh. Pero nung nakita niyang nakapula, yun, simula nang na-in love. Kasi bumase siya doon sa kulay ng damit. No? Minsan may mga nakakatawa po na nakakatawa na nakakatakot. Na halimbawa, Lord, kung kalooban mo na siyang mapangasawa ko, Lord, sana may butiki na tumunog. Ay, pag may tumunog riyan, tapos yun ang sign na hiningi mo sa Panginoon, ay bakit ka aasa sa butiki? No, bakit nakabase ka sa tunog ng butiki? Sinasabi ng Panginoon dito, kung gagabayan ka niya, sa loob. Sa loob. No? Minsan po, dahil sa yung time na binigyan ka ng pangako ng Diyos, kaso hindi nangyayari pa. Wala pa, hindi pa nagaganap at na yung faith mo naggaganyan na, no? Parang nagbabago-bago na, medyo humihina na yung faith mo. Maaaring bigyan kanya ng panaginip bilang assurance. No, bilang assurance. Naalala ko po yung isang kasama po natin, no? Kaya nga alam ko na-accurate tong sinasabi ko kasi kasama natin. Nagpe-pray siya ng God's will niya. Ayan, God's will niya naman. Ang nangyari po, meron siya isang babae na napupusuan niya at pinagpe-pray niya. Wala namang masama ron sa ipag-pray mo. Dapat talaga ang una mong gagawin bago ka manligaw, magpahalata, magpahiwatig doon sa babae, panalangin mo o kahit doon sa lalaki. Kasi unethical naman kapag ikaw manliligaw doon sa lalaki. So ano po nangyari? Di pray siya hanggang sa dumarating yung time na yung faith niya humihina na. Pero ang isang question po rito, tinanong ko siya sabi ko gano'n alam ko yung feelings niya, sinasabi niya sa akin, nahingi nga ng advice at nahingi ng prayer. Ito po tinanong ko siya, may sinabi ba ang Diyos sa'yo na siya specifically, yung babaeng ito specifically, ang kalooban ng Diyos sa'yo? Wala naman daw. Wala naman. Mahirap mo kasing claimin yung isang tao, yung isang bagay na hindi naman inuukan ng Diyos. No, na ikiniklaim mo na pumayag na ng Diyos, na siya ang binigay ng Diyos sa'yo. Kaso, tinanong ko nga siya, siya ba specifically? Siya ba ang sinasabi ng Diyos para sa'yo? Wala naman daw. Kaya ano nangyari po? Sayang yan. Ngayon, sinasabi ko sa kanya, sayang yan. Ngayon, may nag-a-advise din sa kanya na nakakaalam ng case niya. Walang inuuhan ng Diyos. Kaya wag mong pilitin Hindi maganda na pinipilit mo ang Diyos sa isang bagay na hindi naman niya inuuhan. Claim Him, Lord, salamat, kine-claim ko to. By faith ka pa ng by faith sa ganyan. Kung sasabihin mo sa bundok na to, sasabihin mo sa babae, magkagusto ka sa akin, ganyan. Ano yan? Gayo mo na yan. No? At maniwala ka. Baka hindi ang Diyos ang sumagot riyan, no? Baka demonyo na sumagot riyan. Bakit? Kasi hindi naman kalooban ng Diyos Kasi yung panalangin mo na hindi kalooban ng Diyos, baka mamaya si Satanas pang sumagot riyan. Okay. So ano po nangyari sa kanya? Pinagpe-pray niya. Bandang huli, nag-shift yung prayer niya. Naging, Lord, yung God's will ko, yun. May edad na ano nangyari? Alam niyo po na naginip siya. Ang panaginip niya, nakakita siya ng isang babae, koting babae, isang shape ng babae, na nakarinig siya ng boses doon sa panaginip niya. Sabi nung boses sa kanya, huwag kang mag-alala sa mapapangasawa mo. Ayun, huwag kang mag-alala. Ngayon, kinuwento niya kagad sa akin, sabi niya, boy, napanaginipan ko, kalooban nga ng Diyos na si sister, sabi niya, si sister pa, na siya yung kalooban ng Diyos sa akin. Ngayon, kinuwento niya yung panaginip niya, ang tanong ko, nakita mo yung babae, di ba? Ano itsura? Sagot niya, walang mukha. Walang mukha. Wala palang mukha Kumbaga, blanco siya. Ibig sabihin, hindi yun. Hindi mo pwedeng claimin yung specific na taong yun kasi wala namang pinakitang mukha sa iyo Walang pangalan, walang mukha. Nag-a-assume ka. Tapos ito pang sinabi sa kanya, yung God's will mo,
eh, akong bahala. Ang Diyos na lang sabi nun. Ibig sabihin, wala siyang sinabing pangalan, wala siyang binitawang pangalan doon sa panaginip. Actually kasi kapag ka nananaginip ka na ganyan, either manhid ka or nagwe-wave na yung ano mo, yung faith mo at pinalalakas ka ni Lord. Kaso dito sa case na to, walang pangalan, walang mukha. So mahirap mong claimin yung tao kung walang pangalan at walang mukha. Eh kahit pa magkaroon ng mukha yan at pangalan yan, eh kailangan mo siguraduhin pa rin sa Panginoon. Bakit? Kasi nakalagay po sa Bible, ang lahat po ng panaginip, yung prophecies, ano pa ba, yung mga pakiramdam, kailangan i-judge. No? Kahit prophecy, dito sa Old Testament, hindi pwedeng i-judge pa yan, ganyan eh. Pag nangyari yan, galing sa propeta yan. Pag hindi nangyari yan, yung propeta papatayin. No? Pero dito sa New Testament, ginajudge yan lahat. Kahit na may lakas pa ng anointing riyan, kahit basta may prophecy sa'yo, eh, kailangan i-judge mo yan. No? Yung mga panaginip na yan, kailangan i-check mo kung sa Diyos magaling yan o baka naman sa'yo lang. O pwedeng sa diablo. Kaya nga i-check yan sa salita ng Diyos. Kaya nga yung mga taong walang alam sa salita ng Diyos, maloloko. Maloloko, malilinlang, madedenggoy at masasaktan. No? Eh, tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo gano'n, ilang beses ka na ba nasaktan? Eh, kasi nga, hindi mo chinecheck eh. No? Paano mo malalaman kung nanalo ka sa loto? Eh, siguro, i-check mo sa dyaryo. No? Eh, bawal tayong tumaya ng loto. Hindi tayo maasa sa loto para sumagana yung buhay natin. Eh, i-check mo yan. Ngayon, yung lahat ng mga revelation sa'yo, panaginip mo, yung mga meaning niyan, ano pa ba? Propesya, ano pa ba? Yung lahat ng sinasabi ng Espiritu sa'yo, i-check mo kasi hindi lahat ng Espiritu ay ang Holy Spirit. I-check mo sa Bible yan. I-check mo kung nandyan lahat yan. No? Maaari kasing bigyan ka ng Diyos ng isang panaginip na siya ang kalooban ko sa mata mo, poging-pogi ka o gandang-ganda ka sa mata mo. Eh, tapos check mo. Ano ba sinasabi ng Biblia? Kasi baka mamaya unbeliever yan. Kung unbeliever yan, hindi galing sa Diyos yan. No? May sapat na tayong dunong at kaalaman sa Biblia patungkol sa ganyan. So, nililin lang ka. Huwag kang magpanillang. Ngayon, ano po nangyari dito sa taong ito? Sinabi na nga ng Diyos sa kanya na kung bahala raw sa God's will mo, ibig sabihin, huwag ka nag-worry. Huwag kang nag-aalala. Ngayon, walang pangalan, walang mukha. Anong ibig sabihin nun? Eh, di wala kang pwedeng claimin na tao, no? Hindi mo pwedeng claimin yung katabi mo. Hindi Ngayon, ano po nangyari? Ipaiksin ko ulit yung kwento dahil nakuha ko na yung kalahati nitong live ko. Eh, mga kapatid, iba na pangasawa niya. At yung babae, iba rin na pangasawa. Eh, hindi ko lang masabi sa kanya no, na yung babae na kiniklaim niya, eh, may boyfriend. No? At yung boyfriend niya, nakatuluyan niya. At siya, umaasa. Ano po nangyari? Eh, walang pangalan eh. Walang mukha. So, hindi specific. Okay, minsan may kakaroon ng time, mga panaginip po specific. Eh, di, pag-pray mo pa rin. No? Walang mali sa maninigurado ka. Bakit? Kasi, ikaw ang kawawa pag nagkamali ka. No? Okay, kami, makikisama lang na aate ng kasal. Pero ikaw magdurusa pagka nagkamali ka. Sipin mo na ang nakatuluyan mo yung di mo God's will. Unang-una, kawawa yung God's will mo. At pangalawa, kawawa yung God's will nung nakatuluyan mo. Dahil wala na, nagkandasira-sira na. No? Eh, ang Diyos na lang makakaayos niyan. Yung nga lang, hindi na best. Kumbaga parang second best na lang na nawala ka sa kalooban ng Diyos. Dahilan sa hindi ka nakinig sa udyok ng Espiritu. Eh, ibig mo ba sabihin, Kuya Boy, kakausapin tayo ng Diyos patungkol riyan? Kung maapektuhan ka, maapektuhan din ng Diyos. Bakit? Kasi hindi ka titigil lang kaka-complain sa Diyos eh. Hindi ka titigil lang kakangawa sa Panginoon. No? Eh, siyempre, anak ka niya. Kaya nagkikare siya sa'yo. Kaya nga, sa pagkikare niya, binigay na nga niya si Jesus. No? Ang hirap kaya nun, yung dinanan ni Jesus. Bakit? Kasi ayaw niya magkamali ka. So, importante ka sa Panginoon. Okay. Marami po akong may kwento sa inyo, pero kung ano na lang ang abutin natin ngayon, no? Naalala ko po yung buksan nga po natin dito sa Isaiah, no? Isaiah chapter 30. Isaiah chapter
30. Ayan. Isaiah. Hallelujah. Alam niyo, ito yung yung isa sa sa magandang verse dito po sa Biblia. No, Isaiah chapter 30 verse 21. Sabi niya gano'n, no? Maririnig ninyo ang kanyang tinig. So, maririnig mo pala. Ngayon, hindi naman literal na yung audible voice yan na may time na may maririnig ka talaga na audible voice, pero yung kadalasan na nagagamitin ng Panginoon para gabayan ka ay boses pa rin, pero hindi galing sa labas, doon sa loob, no? Alam nyo, kahit ang mga unbelievers meron ito pero hindi accurate yun Bakit? Unbeliever sila wala ang Espiritu ng Diyos doon sa loob kaya maaaring may sapi pa nga yan taong yan Anong mangyayari? Di yung bubulong-bulong sa kanya, yung sapi niya. No, sasabihin sa kanya, pakamatay ka na kasi pangit ka. No, marami siyang maririnig na ganyan, no? Nalala ko nga, may nakaharap po ako isang tao maya-maya tinakpan na niya yung tenga niyang ganyan. Nakikipag-usap ko ng maayos, isipin mo, kumbaga parang first time lang namin magkita, ha? Tinakpan niya yung tenga niyang ganyan na akala ko ayaw niya yung pag-share ko, no? Nalaman ko na lang na gusto pala niyang naririnig ako mag-share na first time namin nagkita. Tapos tatakpan niya yung tenga niyang ganyan. Di ba? Siyempre, nakaka-insulto yung gano'n. Papakita pa niya sa'yo na nakatakip yung kamay niya sa tenga niya kasi nagsasalita ka. Ang nasa isip ko, iniinsulto ko dahil sa ayaw niyang marinig yung sinasabi ko, yung sharing ko. Yung pala, kaya pala niya tinatakpan yung tenga ko, yung tenga niya. Sabi niya, nakakarinig siya ng boses na patayin mo yung kaharap mo, patayin mo yung pastor na yan, patayin mo yung taong yan. Ako daw, papatayin niya. No, saksakin mo. Tingnan niyo yun, Ngayon, unbeliever ito. Unbeliever itong kausap ko. May bumubulong daw sa kanya na nasaksakin ako, patayin ako. Mabuti lang sinabi niya sa akin, ano gagawin mo? Siyempre, rebukin mo sa pangalan ni Jesus. Ngayon, umalis yung bumubulong. Ano yun? Ano yung bumubulong na yun? Actually po, nandun sa loob yun. No? Bakit? Unbeliever ka Kasi kung wala ang Espiritu ng Diyos sa'yo, ang maririnig mo ay Espiritu ng Diablo. Kaya nga, you must be born again. No? Sasabihin niya yung tama sa mali, sasabihin niya yung ito yung gawin mo. Kaya nga nakalagay dito, sabi niya, maririnig ninyo ang kanyang tinig, ang laging kalakbay, excuse me po. Sabi niya gano'n, maririnig ninyo ang kanyang tinig, ang tinig ng Diyos. At siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. See? Tingnan niyo po, no? Sabi niya, maririnig niyo yung boses ng Diyos dahil lagi niyo siyang kaalakbay, kasama at ituturo ang inyong daraanan. Ngayon, kung unbeliever ka, wala sa Espiritu ng Diyos, anong nasa iyo ay yung bulag na Espiritu. Yung bulag mong Espiritu. Bakit unbeliever ka? Yun ang bubulong at bubulong at bubulong sa iyo hanggang sa ligaw ka na. Tapos ano pang mangyayari dito? Ano pong, nalala ko nga, yung kinukwento ko sa inyo, ano po nangyari sa kanya? Nakaganon siya. Buti na lang, hindi niya ginawa Pero mga kapatid, sa totoo lang, may mga gumawa nun sa akin. No, sinugod ako at sasaksakin ako. Kasi may bumulong lang daw sa kanila. Napaka-masonorin, pambihira. Napaka-obedient sa Diablo. No, mabuti na lang napigilan siya ng ibang tao. Naalala ko pa yung isang time na doon ako sa simbahan, isang babae po na naglilistik ang mata. Matagal ko na siyang kilala. Kilala namin siya. Nandun kami sa loob ng church na tumayo po rin siya doon sa pintuan at sama ng tingin sa akin. Kasama ko po yung ibang worker. Ako yung pinagdiskitahan niya na sama ng tingin niya. Naglilisik yung mata niya at diretso lang yung katawan niyang ganyan. Nakatingin sa akin. Sabi ng mga kasama ko, hala ka, Pastor Boy, ba't galit sa iyo yan? Biniro pa nila ako ng gano'n hindi po yung babaeng yun ang galit sa akin, kundi yung demonyo na nasa kanya.
Ganyan po ang demonyo eh. Walang pagmamahal ng demonyo kahit kanino. No? Ang Diyos lang ang nagmamahal talaga. Kaya nga, totoo po yung salita na wala na nagmamahal sa iyo. Nanay mo na lang ang nagsasabi na pogi ka o nanay mo na lang ang nagsasabi na mahal ka niya. Meron pang isa, ang Panginoon po. Mahal na mahal ka niya. So, ano nangyari? Ay, mag-start po kami kasi nung prayer nung time na yon. Sabi ko, mag-pray na kayo. Ngayon, tinawag ko po yung dalawang taga ron sa lugar na yon. Sabi kong gano'n, halika, samahan niyo ako. Babae kasi yung, yung sama, lilisik ang mata niya. No? Ang dami-daming tao doon sa lobby. Sa akin nakatitig. Parang statwa na nagdilisik yung mata niya. Ang ginawa ko po, no, iniwan ko na yung service. Prayer yun eh. Tapos, sabi ko, halika. Tinawag ko po siya. No? Sumunod naman. Kasama ko yung dalawang babae na taga ron. Ngayon, simple na tingin pa rin siya sa akin. Nilayo ko sa simbahan. Na alam ko na may sapi na. Eh, ano gagawin ko? Di ikaw na demonyo sa pangalan ni Jesus, lumayas ko sa babaeng to. Yun lang, mahina lang. Kami tatlo nga lang nakakarinig eh. Hindi kailang magsigawan, hindi naman full volume dapat yung rebuke mo eh. No, nalala ko po yung may isang prayer group na nag-pray sila. Ang ginawa nila yung trompa, yung speaker, naka-microphone sila, trompa, nilakas nila ng todo, nasagot yung prayer. Kaya ngayon, akala nila, every time magpe-pray sila para marinig ng Diyos, lakasan yung volume. Kaya kawawa yung mga miyembro. Bakit? Kasi every time magpe-pray sila, yung trompa, naka-full blast. No? Hindi po ganun sinasabi ng Panginoon, ng Biblia. Kasi sabi niya ganun, sa pangalan ko, papalayas kayo. Kahit bulog, kahit nga ikaw lang nakakarinig. Basta lalabas sa labi mo. Hindi sa isip lang, sa labi mo. Tatlo kami. No? Ako, yung dalawang kasama ko, at siya. Di syempre, at least kailangan marinig niya. Lalo na siya. No? At saka yung dalawang kasama ko, pabilog kaming ganyan. Nakatayo kaming lahat. Simple lang, sa pangalan ni Jesus, ikaw na demonyo, lumabas ka sa babaeng to, malis ka rin. Alam niyo, wala pang 5 minuto, maya-maya, yung babae, ba't ako nandito? Wala na. Nawindang na. Lumayas yung demonyo. Usually yung mga gano'n, nakapasok na yan dun sa loob. No? Pero ito po maganda rin, sa pangalan ni Jesus, lahat yan luluhod, lalayas. Andito po tayo sa paggabay. Ngayon, sabi niya gano'n, maraming maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. So may guidance May trabaho ng Diyos na ituro sa atin yung dadaanan natin. No? Kaya nga may ways Kaya nga may mapa. Excuse me. Bakit? Kasi yan yung guide mo. Pero alam niyo mga kapatid, bago pa magkaroon ng ways, bago pa magkaroon ng mapa, yung literal na Google Map o mapa, no, kahit pa yung original na mapa na yung Atlas, may Holy Spirit na. Kapag ka tinanggap mo ang Panginoon, automatic may mapa ka sa loob. Kailangan mo lang matutunan yan bilang baby Christian, kailangan maturo sa iyo kung paano makinig doon. At alam niyo po, iiwas ka niya sa mga lubak-lubak. Ang dami pong mga pagsubok na dadaanan ng isang Kristiyano na hindi niya dapat daanan. Sabi niya, pagsubok sa akin to, hindi. Bunga yan ng pagkakamali mo dahil hindi mo sinunod ang Espiritu ng Diyos. No, makaka-encounter ka ng mga problema sa buhay na hindi mo naman dapat encounterin. Susulat mo sa diary mo, Dear Diary, na dumaan ako sa mga problemang ganyan. Mga kapatid, hindi naman excuse me, hindi naman dinesign o hindi nakatalaga na dumaan ka doon. Pero dahilan nga sa katigasan ng ulo, dadaan ka rin. No, ayaw ng Diyos yun. Kaya nga nagbigay siya ng gabay. No, na makakarinig kayo ng boses. Sabihin niya na, huwag. Alam niyo, mga kapatid, ayoko pong banggitin sana ito, pero sa soul winning, may mga tao na hindi pa hinog Sasabihin sa ng Diyos na wag. Meron po akong sign sa loob na hinihintay ko na
Yun ang basihan ko kung pwede nang sharean ito ng mga mabibigat na bagay o hindi. Kasi minsan may mga tao po talagang hindi pa pwede. Ngayon, sasabihin ng Diyos sa iyo yun. At may mga time po na magsishare ako na sa init ko na malaman nila ang mabuting balita. Kailangan sabihin sa kanila. Hanggang sa mamaya may sign doon na sabi niya, huwag muna. At kapag hindi po ako nakinig doon, yung pagsishare ko po, sayang lang. Hindi niyo pakinggan. Kaya nakaka-encounter po ako minsan lang yung mga lasing na sabi na pag lasing daw, huwag mong share-sharean. Ay, hindi po ako niniwala ron. No? Naka-encounter po ako ng mga lasing na wala akong sign doon sa loob na huwag kong sharean. Ay, di share-sharean ko. Common sense lang. Magsishare ako ngayon, sasabihin ng Diyos na, huwag muna. May mga gaganon po biblical ba yan? Yes. Si Pablo po ay pupunta sana sa Asia. Pero sa panaginip, sinabi ng Diyos sa kanya, pumunta ka doon sa taas ng Asia. No? Punta siya sa Europe. Nanaginip siya, sabi ng Diyos, hindi ka magsishare diyan sa Asia. Dito ka sa Europe. Nanaginip siya, sabi niya gano'n, puntahan mo kami, tulungan mo kami rito. No, yun ang nangyari. Kaya igagabay ka ni Lord No, igaguide ka niya dahil nangako siya na igaguide ka niya. Hindi mo kailangang magpahula. Bawal pati yan sa ating mga Kristyano. Na may promise si Lord na nagagabayan ka niya. May promise si Lord na sasamahan ka niya. May promise si Lord na tuturuan ka niya ng iyong daraanan. No, sabi niya, may boses na magsasalita sa iyo. Hindi naman yung boses lagi sa labas, kundi yung doon sa loob mo, gagabayan ka niya. Ngayon, huwag mo nang tanungin ang boses na to kung ano yung number na mananalo sa loto dahil hindi ka niya gagabayan doon. No? So, tuturuan ka ng Diyos na sumagana pero hindi sa sugal. Dahil ang Diyos hindi po nagsusugal. Sabi nga nila pwedeng sabihin sa akin ng Diyos, ang kinabukasan ko sa pamagitan ng mga baraha, bakit ang Diyos mo nagbabaraha? Hindi. Kaya huwag kang umaasar yan sa mga ganyan. No? Sabi niya gano'n, bilang anak niya, gagabayan kanya. May promise siya rin. Panghawakan mo yan. No? Kaya hanggat hindi malinaw sa iyo yung decision mo, hanggat hindi malinaw yung pinapakita sa iyo ng Diyos, huwag kang gagawa ng desisyon. Mapapahama ka. Ang gawin mo, mag-pray ka. Magtanong ka. Iwanan mo ng tanong ang Panginoon. And minsan, as you go, halimbawa, magtatrabaho ka na, may gagawin ka, doon minsan sumasagot ang Diyos hindi yung time ng prayer Pero magkaroon ka ng prayer. Bakit? Kasi sa prayer kasi lilinaw yung isip mo, may time na luminaw yung thoughts mo. Alam niyo ba, ang pinakamaingay sa lahat, actually, hindi yung katabi mo Ang pinakamaingay yung isip mo. At minsan, kailangang patahimikin mo yung isip mo. Yung mga tao pong walang mahina ang control sa mind nila, mahirap marinig ito Kaya nga nakalagay sa Bible, peace, be still, and know that I am God. Peace. Manahimik ka. Be still. Manahimik ka. Same lang yun. Peace, be still, and know that I am God. Maya-maya alam mo na kung anong sagot ng Panginoon sa'yo. No need na magkamali-mali. No need na sayangin mo yung buhay mo. No? Kung mahalaga sa'yo, mahalaga sa Panginoon. Kung malaking investment mo, malaking pera ang ilalabas mo dyan sa pag-i-invest mo, tanongin mo muna ang Panginoon. Kung mahabang panahon ang gugugulin mo sa pag-aasawa mo, siyempre, lifetime yan Tanongin mo muna ang Panginoon. Kung yung pag-aaral mo, anong course ang kukunin mo, sabihin mo, pandemic naman ngayon, teka muna, kahit na hindi pandemic, ilang taon mong gugugulin na mag-aral ka, Maring 5-year course yan, tapos bagsak ka pa, di 6 years na. Magtanong ka muna sa Panginoon. At kung nagpaplano ka mag-abroad, siyempre, matagal ka ron. Sayang naman kung 1 year lang. Matagal ka ron. At nandun ka sa teritoryo na halimbawa, Middle East, si Allah. Yung mga spirito ni Allah ang nandyan. Magtanong ka muna. Linawin mo sa Panginoon. Hanggat wala kang go signal na naririnig sa Panginoon, huwag ka mag-go. Paano kung parang may stop signal sa akin? Di mag-stop ka. Huwag ka magkamali. Ibig sabihin, pwede mong malaman. At kung magkamali ka, kasalanan mo na lang.
No? Eh, may mga verses pa sana ako sasabihin sa inyo. Next time, okay, mag-abang po kayo ng mga live natin. At kung loobin ng Diyos, sabihin ko po yung iba sa inyo kasi lalo na rito sa Amos 3:7, sabi niya, walang gagawin si Yahweh. Walang gagawin ng Panginoon malibang sabihin muna niya. Amos 3:7 yan. Walang gagawin o mangyayari sa mundong ito nang hindi muna niya sasabihin sa mga lingkod niya. At kung lingkod ka ng Diyos, qualified ka na malaman yung mga mangyayari dito sa paligid natin, no? Hindi na nga kailangan ng yung talagang sa Old Testament kasi sa Old Testament tatlo lang ang kinakausap ng Diyos talaga, hari, pare, at propeta. Dito ngayon sa New Testament, yung tatlong yan plus iba pa, tayo yun. Kaya makakaasa po tayo na gagabayan tayo ng Diyos, no? Yun ang promise niya. Yan ang isang katangian ng isang born again na tao. Pwede niyang marinig ang gabay ng Diyos sa buhay niya at maging sa buhay ng iba. Amen. So, Lord, tinataas ko po sa iyo muli ang mga nanonood, nakikinig. Dalayan ko, Panginoon, na magkaroon kami ng kauhawan, kagutuman sa mga bagay nito at magsaliksik kami para malaman namin ang kalooban mo dahil hindi mo itinatago, Panginoon, ang kalooban mo. At bagkus, ina-encourage mo pa kami, niyayaya mo pa kaming alamin ang mga mangyayari sa future namin at sa future ng mundong ito para hindi kami magkamali sa mga decisions. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa at salamat, Panginoon, sa gabay mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ay magandang umaga po, no? God bless you.